Sa bansang tulad ng Pilipinas na napapaligiran ng tubig at madalas ang pagbaha. Importante po ang kaalaman sa paglangoy, hindi lang para sa sarili, kundi para sa pagliligtas ng iba. Yan ang tinutukan ni Mariz Umali. Nang lumubog ang rorong MV Lady of Carmel sa Mayburias Island noong nakarang linggo, isang sanggol na 7 buwang gulang ang kabilang sa pasaherong kasamang tumaob sa dagat at muntik nang malunod. Buti na lang at agad na revive si Baby Tyrone ng isa pang pasaherong si Dr. Maria Teresa Arrollado. Nang madala ang sanggol sa isang bangka, agad lumangoy roon si Dr. Arrollado sa kani-revive si Baby Tyrone. Malaking bagay daw na marunong lumangoy at may presence of mind sa gitna ng aksidente si Dr. Arrollado. Dahil isang arkipelago ang Pilipinas na binubuo ng mahigit 7,000 isla at madalas bayuhin pa ng humigit kumulang 20 bagyo taon-taon na kadalas ay nagdudulot ng pagbaha, mahalaga na dapat marunong lumangoy. Ang swimming kasi, life skill yan eh. Ngayon, pag natuto ka lumangoy, ka na, masasave ka na. Yung self-confidence mo tumataas. Kasi may nakukonquer ka na something na hindi lahat ng tao nakukonquer, yung fear sa tubig. Sabi ni Coach Angelo Lozada, mainam kung bata pa lang daw ay nagsisimula ng matutong lumangoy. Ang ilang pinapasok nga sa kanila, nasa 6 na buwang gulang pa lang. Bukod sa survival sa tubig, may pag-aaral ding nagpapatunay na ang batang natututong lumangoy ng maaga ay mas matalino sa eskwela at mabilis ding ma-develop ang motor skills. Ang tanong dyan, comfortable ka ba? Na maski anong situation, hindi ka matataranta. Kaya ang una dapat matutunan is comfort in the water. Kung susumahin, aabot sa humigit kumulang 35,000 kilometers ang coastline ng Pilipinas. Mas mahaba pa siya kumpara sa Amerika. Ibig sabihin, napapalibutan tayo ng napakaraming mga tubig. Kaya hindi masama kung bawat isa sa atin ay matututong lumangoy. Hindi lang kumpiyansa ang hatid dito sa atin, kundi buhay ang maaaring may salba sa oras na sakuna. Ako si Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.